Sa bawat tahanan, may isang ama na nagsusumikap maging sandigan ng kanyang pamilya. Pero paano kung ang mismong lakas na inaasahan ng pamilya ay biglang mawala? Papasok na po ako sa school, baon ko po. Anak, pasensya ka na muna ngayon. Wala tayong pera. Wala din trabaho ang mama mo. Paano po yung project ko sa school, pangbayad ko po? Yan mo, nagpapakausap ko muna sa teacher mo. Si Emerson Castillo, isang ama mula sa Santa Maria Norte sa Binalonan at ang isang aksidente na bumago sa takbo ng kanyang buhay 2 taon na ang nakakaraan. Ako po ay nadisgrasya noong March 30, 2024 po. Pumunta po ako naggasolina. Nagkabanggaan po kami ng motor to motor. Hindi ko naman po inaasahan yung mangyayari na ganun. Yung bigla-bigla na lang darating na mababangga ka. Pero hindi ko na po namalayan yun kasi nahimatay po ako nung oras na yon. Nagising na lang po ako nung nasa ospital na po ako. Naabot na yung bag ko. Habang siya ay nagpapagaling, ang kanyang asawa ang tumayong ama ng tahanan at haligi ng kanilang pamilya. Siya ang nagtatrabaho, nag-aalaga sa mga anak at umaalalay kay Emerson sa kanyang pangangailangan. Ngunit madalas na hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa para sa kanyang tuloy-tuloy na gamutan. Nagpapacheck up po ako sa Baguio General Hospital. Kada pa-check up ko po is gumagastos po kami ng mga minimum niya is 5K para sa sasakyan, pagkain, bayarin para sa check-up, except pa po yung mga gamot ng Wala na, natanggal na ako sa trabaho. Kaya't kahit hirap, patuloy siyang naghahanap ng paraan para makapagpagamot. Ka mag-alala, may hangganan din itong hirap natin, kaya natin to. Sa bawat araw, kailangang mamili kung saan ilalaan ang kakarampot na pera. Sakit. Sa pangangailangan ng pamilya o sa pagpapagamot ni Emerson. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi nawawala ang kanyang pagnanais na makatulong sa pamilya. Ginagamit niya ang kanyang talento upang kahit papaano ay makadagdag sa kanilang kabuhayan. Gusto ko na din gumaling kasi hindi po gaya nung hindi po ako na-disgrasya. Nayahatid ko po yung mga anak ko sa school nila. Gustong-gusto ko na po talagang gumaling para may balik na yung dating pamumuhay. Yung tamang-tama lang, yung kumakain kami sa isang araw 3 beses. Ang bigat po talaga, sobra. Lalo na yung mga hindi po maibigay yung mga dapat na obligasyon ng bilang isang ama. Ang hirap-hirap. Kahit gusto nila mag-aaral, hindi naman namin masuportahan sa pag-aaral. Kung tama lang po yung paggamot ko sana ngayon, baka ngayon naglalakad na po ako ngayon. Congratulations po sa mga natutunan na mabaan. Nang makarating kay Governor Ramon Monmon Gico III ang kalagayan ni Emerson, ay agad siyang nagpadala ng staff para alamin ang mga kailangan ni Emerson. Nakipag-ugnayan din ang mga tauhan ni Governor Monmon Gico III sa mga doktor at kawani ng Pangasinan Provincial Hospital at agad na ipinasuri si Emerson. Actually, ito yung best implant para sa mga ganitong cases, no? Naghilom naman yung balat, no? Pero yung sa buto, medyo nahirapan, natagalan, no? Kaya nag-undergo sila ng serial OR. Sunod-sunod, magkakasunod, no? Naka-5 na total OR na siya. At kumuha ng ibang buto sa ibang parte ng katawan niya para gawing bone graft. Napakasakaling mas mapadali ang paghilom ng buto. Yung buto lang sa hita, may parte na naghihilom na, no? Pero may yung kalahati kasi, parang wala ka. Yung mga komplikasyon, syempre, tumitigas na din yung mga joints niya, yung tuhod niya, yung ankle niya, dahil sa sobrang tagal nung panahon. So far, yun munang natin, reliever, papaculture natin, mabigyan ng antibiotics. Tapos yung mga susunod ng procedure, ito po, pwedeng tanggalin yung bakal, yung sa binti, baka pwede na po, no? Pero yung sa hita, maintain lang muna at oobserbahan kung maghihilom pa yung buto niya. Sa ngayon ay mangangailangan si Emerson ng tuloy-tuloy na gamutan at posibleng operasyon para maghilom ang kanyang mga sugat at tuluyang gumaling.
Ganon pa man ay laking pasalamat na siya at ang kanyang pamilya dahil unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa na muli siyang makabalik sa dati at makapaglakad. Governor Ramon Monmon Gico III, maraming salamat po at na-check up na din po ako na naibsan din yung paghihirap ko, masusolusyonan na po yung kung anong dapat na gagawin. Salamat Gov, andito na po ako ngayon sa Urdaneta District Hospital, hindi po na po kailangan lumayo para magpagamot. Mas malapit na po. Naibsan din po yung paghihirap ko. Lalo ngayon wala akong trabaho, wala akong pagkukunan. Thank you po, Gov. Ramon Monmon Gico III, the best ka po. Kaya maraming salamat po sa Gov at naibsan mo po yung kahilingan ko. Malayong lakbayin pa bago tuluyang makabalik si Emerson sa dati niyang sigla at lakas. Pero patuloy siyang lalaban at hindi mawawala ng pag-asa. Para sa kanyang sarili at lalong-lalo na para sa kanyang pamilya at tatayo siyang muli at magiging asawa at ama, isang matibay na haligi ng kanilang tahanan.